Si ate, ano yung sa tingin mong aral na pwede mong ma-share sa mga makakapanood? Ano yung parang natutunan mo habang nagsasama kayo? Tapos para makaiwas yung mga kabataang makakapanood. Mahirap po. Nakakapagsisi. Hmm. Dapat pala po nakinig po ako sa magulang ko. Pagka hindi nakinig sa mga magulang, anong nangyayari? Papahamak po. Ano, para mapacheck up nyo. Gusto ko mapacheck up nyo na yung bata ngayon, kuya. Mabili nyo na yung gamot, ointment man yan o pandrops. Para maagapan na yung mga ano niya, no? Ate, kay Tita Nakora. Yan. Nakora. Ma'am Nakora po, maraming salamat po. Makapacheck po na po yan ako. Parang maiyak pa si kuya. Ready na kayo para maano na siya. Ayun o, pakita natin. Sa likod, sa harap. Oh, lalalim. Ngay, tumatapon ng gamit. Huwag mo sabing anak mo yan. Ilan taong ka na? Ha? Ano nangyayari sa mundo? Ang bata mo pa. Yung asawa mo kanina yung nagluluto. Oh. Kasi po hindi po nakakatulog eh. Anong gamot ba? Napa-check up mo na siya? Wala po kasi pampacheck. Walang pa-check up. Okay. Anong pangalan ng bata? Patricia. Anong pangalan mo? Siren. Nasaan ang mama at papa mo? Nasa Batangas po. Batangas sila. Yung napangasawa mo, taga dito siya. Dinala ka niya dito. Hindi po yung mami ko po. Ganun po. Hiwalay na. Broken family po. Ilang taon yung asawa mo? 23, tapos ikaw 18. Ibig sabihin, 17 pa lang nagsama na kayo. 15! Pwede pumasok? Pasok daw ako. Pwedeng siguro pag ganito. Kahit wala naman kuya, mas okay kasi maingay pagka ano. Siguro dito na lang. Dito kayo. Yan. Ipatag mo na lang ito. Tapos dito na lang siguro ka. Yung nagluluto pala kanina. Asawa mo. Okay na po, Nay. Okay lang. Lagyan ko ng mic. Si Kuya siguro. Okay. Kumusta kayo? Mahina yung boses ni ate. Okay lang. Lagay mo tong mic. Okay. Pakilala ko muna si ate. Siren po. Si ate Siren, ilang taon? 18. Tapos si kuya ang pangalan? Marlon Hermora po. Taga dito ka talaga? Hindi po sir, taga Parañaque po. Buti napunta kayo dito. Sa yung kapatid ko po na babae, ang taga rito po. Yung tatay ko po ang taga Parañaque. Ngayon nauwi lang po kami dito. Nagsabi ko. Hinarang ako ng asawa mo eh. Ba't di mo napapagamot tong anak mo? Na po sir, permanente yung trabaho. Mga extra lang po. Anong trabaho mo ngayon? Hindi, saan po ko sa pero Kailan pa tong mga ano niya sa katawan, sugat? Pati sa mukha, meron na sa Opo, mukha. kumakalat na nga po. Hindi na po makatulog. Sobrang kate. mga 2 months po siguro, 1 month yan. Tingnan naman po namin sir, allergic daw po. Saan? Sa mga maruruming bagay po. Tapos, tapos yung kapaligiran. Ay, kunin ko man na kasi para hindi niya ano. Sa akin lang. Sige kuya, kwento mo. Ano yun? Allergic sa? Mga maruruming bagay po sir. Mm. Ayun, lalo na po sa tinutuloy po namin.
Ako kaya araw-araw po naglilinis. Mm. Siyempre, may bata po. Kasi ano siya yun. Dapat siguro iwasan niya siyang maglaro dito kasi ano siya eh. Open na yung mga sugat niyo oh. Kaya pagka... Nakakit lang po siya ng kahit anong bagay, hayop po. Kinakamot niya, ayun, doon na po nagsisimula. Oo. Kasi delikado yung ganyan. Open na yung mga sugat niya. Hindi mo pa ba na... Hindi niyo talaga napacheck up pa? Napagay po namin sir. Kailan? Matagal na po eh. Binigyan lang po kami ng pang ano nga po sa allergy daw po sa balat. Kasi ayun po. Nawala po, tapos bumalik po. Lumala naman po. Pag nakikita niyo ganyan, hindi niyo napapagamot, ano yung nararamdaman niyo? Sir, para sa amin, masakit po siyempre. Kasi mapapasabi ko na dapat sa kanila napunta yung nararamdaman na anak ko. Kung ano makakita ang gamot dyan, sir, mga down na yun. Sinasabi ng mga nakakatanda. Oo. Okay. Minsan lang yung sakit ng bata. Okay lang, kwento niyo sa akin paano kayo nagkakilala. Sa isang ano yun, sir eh. Parang birthday yan po. Hindi po talaga magkakilala, tapos parang dumating po siya. Doon po nagsimula magkakilala kami, nagkakausap namin, chat-chat. 15 siya nun. Opo, 15 po ata siya. Saan yun? Sa una po namin tiniran, sir. Tigpalas po. Tigpalas. Ano po kasi siya, Batangas po. So, nagbakasyon po siya rito. Yun, nakikibarkada po. Kasama po siya. Doon ko po siya nakilala sa may birthday. Kasi nagka-ano na kami ng loob. Kasi pinagpaalam ko rin po sa magulang hanggang sa dumating na yung desisyon na rin po yung magulang na gano'n. Lagi naman daw po kami magkasama. Muna, tumira po kami sa kanila. Ano ba yung bata? Naano ako sa ng bata eh. Yan ang yan ang sinasabi ng mga magulang natin, dapat maging handa muna tayo bago magpamilya. Kasi nga, yung magiging kawawa dito yung mga bata. Huwag kayo magalit ha, pero yun yung totoo. Kailangan yung tanggapin na kawawa talaga yung mga bata dito. Bugso-bugso lang kasi kami sir na... Kaya na po, dumating na po. Kaya, panindigan na. Harapin na lang po kung anong... Nung nagsama na kayo, hindi ba kayo natakot na pagka ganito, nagkaroon na ng baby, kakayanin kaya namin? Hindi ba kayo nagkaroon ng nun? Naisip ko rin naman yun, sir. Kung magkaroon ako ng ganyan, dumating man. Sa tingin mo, kaya mo? Sa tingin ko naman po, kaya. Kaya mo nun. Sa tingin mo, bakit mo nag-decide, kaya ko naman to kahit magkaanak kami? Sir, may maganda pa trabaho po kasi muna, sir. Anong trabaho mo nun? Nasa aircon po ako. Magkano kinikita mo? Ano po, 600 po. 600 a day. Ilan taon ka doon? Kulang-kulang isang taon po ata. Isang taon. Ano yun, nakaipon ka nun? Mga ano lang sir, mga materialis na gamit mo. Materialis na gamit? Paano materialis na gamit? Mga tulad po ng gadget po, cellphone, mga lutuan po namin. Gasolito po. Yeah. Okay. Nakakita kang pogi? Anong sabi ng mama mo ate nung nagsama na kayo? Nagalit ba siya? Nagalit ang parents mo? Nung sinabi mo, nagsabi ka okay lang sa kanila? Sa'yo kuya, nung nagsama na kayo, ano sabi ng parents mo? Sa akin sir, wala naman po. Ay, nung una po, siyempre nagalit po. Bakit daw, gano'n lang daw ako kabilis ng desisyon. Ano ko ang gagawin ko, nandiyan na ako yun. Harapin na ako. Yun, sinuporta naman nila ako. Ang pangalan mo kuya? Marlon po. Kuya Marlon. Ilan kayo magkakapatid? Bali, 4 na lang po.
4 na lang. Yung ate ko po na nandito, namatay na. Paso po, iwalay po kami. Ba't namatay? Yun dito nakatira? Ba't siya na namatay? Sa natakal po at sa puso. Nasaan yung asawa niya rito? May pamilya na rin po. Umalis Pastor na. po. Pastor? Hindi, nandiyan po. Kaso wala po dyan, nasa Manila po nagpapastor. Dito sila tumira ito. Hindi po, dyan po sa kabilang Kabilang kwarto. Hindi po, dyan sa kabilang, malapit po kala Ate Aida. Yung malaking bahay po. Okay. Kala ko ito, tapos lumipat lang kayo dito. Mga anak na lang po nakatira. Okay. Ano yung aral na pwede nyo ma-share sa mga makakapanood? Siguro sir, hindi tayong papadala sa, hindi tayo pabugso-bugso. Alaan siguro na pag-isipan, lalo kayo sa sitwasyon ng napakahirap ng buhay. Ako sir, hindi naman sa nagsisisi kasi nandiyan na yan. Harapin ko na lang. Pero payo ko lang sa iba. Pag-isipan nila sir. Pag-isipan nila mabuti. Tulad minsan napakahirap ng buhay. Makinig siyang magulang. Kung sinasabi ng mga magulang na mag-aaral muna, mag-aaral muna. Huwag matigas ang ulo. Pwede na ibalik yung panahon eh. Oo. Gusto ko mag-aaral talaga. Sa pagkakas, hinahanap ko ganun. Kailangan nakapagtapos ka. Hirap pangarap ng matinong trabaho. Anong nangyayari sa mga matitigas ang ulo? Sir, nagsisisi, ba't na uli? Napapahamak. Tapos nakakabuntis. Kasi matigas nga ang ulo, di ba? Anong nangyayari pag matigas ang ulo? Sir, napapahamak sir. Ano kasi yung katin ng kamot, parang gusto niya. Ang mahirap kasi niyan. Hindi naman pinapakawalan ng sir yung alcohol. Kahit pa paano iwasan yung pag lahat po ng gamot na pang yung allergic. Siguro na po namin. Ang kailangan po talaga siguro dyan, check up na talaga. Hindi kailangan na talaga matignan ng doktor yan. Para mabigyan ng tamang gamot. Mga center lang kasi namin yung pinapacheck up. Hindi sa... Ba't tahimik yung asawa mo? Parang may okay ka lang ba? Kumusta yung relasyon yung mag-asawa ba ngayon? Gano'n ka okay? 1 to 10? 10, pero parang hindi. Huwag kang mahiya. Wala naman po, okay lang. Sa tingin mo, ginagawa mo yung best mo sa mag-ina mo? Naman sir, nagawa ko naman lahat ng paraan para siyempre hindi makita yung mag-ina ko na nahihirapan. Balik ako mahirapan. Sa ngayon nga, ano yung pinagkukuhanan niyo ng ano? Extra lang po, construction po, kung saan po may pahanap na Kung ano na lang, pwedeng matrabaho, no? trabaho po. Kahit anong trabaho naman po. Bilang lahat naman po alam na natin trabaho. So, ibig sabihin, hindi ka pala nakatapos ng pag-aaral. High school. Grade 7. Tignan mo. Tapos ikaw, grade 10. Grade 9. Grade 9. Ayan na. May regals po ako eh. Hindi rin po natapos. Wala naman paparal sa akin, mga ate ko lang. Parang naisingit lang ako dahil mga naparal din ng ate ko, yung mga anak niya. Naisingit na lang ako sa alis nun eh. Medyo kinapos na rin. Sabi ko huwag na lang ako, tatrabaho na lang ako. Yeah. Sa ngayon talaga wala kayong kahit magkano para mapacheck up siya? Talaga sir. Yung laman ng wallet, magkano yung laman ng wallet? Wala talaga? Malapit din ako sa mga kapatid ko. Ano rin ako na. Ano sabi ng mga kapatid mo pag lumalapit ka? Ayun sir, wala rin. Pare-pares senior. Kakalayo rin kasi kami sir, lahat sila sa Manila.
Isa nasa Cavite, nasa Parañaque. Kakalayo po kami. Ate. Naano ka na sa nararamdaman ng anak mo? Kumbaga, linakasan mo na yung loob mo para harangin ako dito. Hinarang ako nung asawa mo dito eh. Kala ko ano nga yung ano yun. Sabi niya nga rin po sa akin na hihingi daw siya ng tulong. Oo. Sige ka ako eh. Yun na lang ako yung pag-asa natin na hihingi ng tulong. Masapin nga kami. Buti linakasan mo yung loob mo, ate. Kasi nahihirapan ako sa gabi. Iyak na iyak. Nang kamo. Kailangan na magamot ng mga sugat. No? Pero gusto ko muna tanungin, baka judgmental naman ako. Kasi aminado yung kanina na kasi hindi ko kami nakakapagdasal, nakakapagsimba. Sabi ni kanina, kumusta yung relasyon nyo kay God? Sa akin, sir, kahit hindi naman ako nakapagsimba, sir. Gabi-gabi naman. Galing dad, sabi mo na ako. Papasalamat. Kung anong meron, papasalamat. Paano ka mag-pray? Panginoon, humingi po ako ng pasalamat sa anong bagay na tinutulong niyo sa amin. Maraming salamat po kasi hindi niyo kami pinapabayaan. Lalayo niyo kami sa anumang uri ng kapamakan. Maraming salamat po. Patawarin mo ako sa kung anong bagay ang pagkakasala ko. Kailan po bahala bumabay sa amin. Okay. Pagka si God talagang nawala sa buhay natin, Ito yun, sir. magulo. Pero una pa lang, kung nakinig na kayo sa mga magulang natin, maiwasan natin to eh. Walang biktima sana. Si ate, ano yung sa tingin mong aral na pwede mong ma-share sa mga makakapanood? Ano yung parang natutunan mo habang nagsasama kayo? Tapos para makaiwas yung mga kabataang makakapanood. Mahirap po. Nakakapagsisi. Dapat pala po nakinig po ako sa magulang ko. Pagka hindi nakinig sa mga magulang, anong nangyayari? Papahamak po. Hindi ko na patatagalin kasi may lakad kami. Basta gusto kong iwan sa inyo. Lagi niyong tatawagin si God. Lalimin natin yung relasyon natin kay God. Kasi bata pa kayo. Ang maipapayo ko lang, makinig kayo sa mga magulang nyo. Tapos mas lalimin nyo pa yung relasyon nyo kay God. Para lagi nyong hihingin yung gabay kay God. Sa pagsasama nyo. Sa pamilya nyo. Paano ba yung tama? Kasi pag hindi natin hiningi kay God yung gabay, araw-araw, minsan naliligaw na tayo. Di pa natin alam. Gusto kong mag-abot ng pero para mas malaki yung budget nyo, bigay ko na din sa inyo yung yung kay Tita Nakora to 550. Tira ko lang to sa Okay. Para mapacheck up nyo. Gusto ko mapacheck up nyo na yung bata ngayon, kuya. Mabili nyo na yung gamot. Ointment man yan o pandrops. Para maagapan na yung mga niya. No, ate. Yung 2,550 dyan, yung 2,550 dyan, o 2,600 na, kay Tita Nakora. Yan. Nakora. Ma'am Nakora po, maraming salamat po. Makapacheck up po na po yung anak ko. Parang maiyak pa si kuya. Hindi, lang. Pagbalik ko dito, babalik din ako dito para makita kung ano yung update dun sa mga sugat, no? Para mag-ready na kayo, para makapagpa-check up. Ito pala yung ating parang medical mission pa lang nangyari sa atin ngayong kategram. Kung kanina din, pinadala ko na sa hospital para makapagpa-check up. Kuya, ingatan mo yung asawa at anak mo, ha? Salamat po, sir. Welcome. Salamat po. Mag-ready na kayo para maano na siya. Ayan pakita natin. Sa likod, sa harap.
Oh, lalalim.